So ngayon, tatakal natin. Bakit ba kailangan pag-aralan yung HTML, CSS, tsaka JS? Tapos paano sila nagko-connect? Kasi maraming beginner na porque kunyari pag-aralan ng HTML, tapos CSS ng konti, gusto agad mag-JavaScript o kaya mag-server side, mag-backend. Kahit na hindi pa nila talaga na-master. Bibigyan ko kayo maganda example, isang analogy. Isipin nyo sa pagluluto. Yung HTML ay yung utensils, mga gamit sa pagluluto. Kasirola, kaldero, sandok, mga ganun. CSS naman ay yung ingredients mo, mga recados sa pagluluto. Yung JavaScript naman, JS, ay yung seasoning mo o pampalasa. So, paliwanag ko bakit ganun yung sinabi ko. So, ito, example sa ginawa ko, papakita ko sa inyo. Itong countdown timer ko. Run muna natin. So, ayan. Countdown timer siya. Yung CSS dyan, yung ito lahat ng button, ito mga text, tapos button. So kung katulad sa pagluluto, kung wala kang utensils, wala kang materials, panluto lang kaldero, tapos sandok, kasirola, kung wala kang ganun, paano ka makapagluto? So kung wala kang HTML, kunyari ito, buburahin ko. Kunyari di ako marunong mag HTML, tapos save ko, wala siyang presentation, walang content, walang resulta. So parang sa pagluluto, kung wala akong materials magluto, hindi mo makapagluto. So ayun, isa ng example yun sa HTML. CSS naman, sinabi ko, parang ingredient siya, parang recado na gagamitin mo yung utensils mo para ihanda yung mga recado. So yung CSS ay yung recado. So nakikita nyo may mga design, di ba? So kunyari hindi ako marunong mag CSS, so lahat yan burahin ko. Ayan na yung resulta. So mula sa kanina na ito, ang ganda, di ba? May design. Tapos kunyari di ako marunong mag CSS, wala akong idea, ay lang yung resulta. Ang pangit, di ba? So parang sa programming, sa web development, ang pangit na mo kung ganyan yung gawa mo. Sa pagluluto, wala recados. Paano ka magluluto? May utensils ka nga. Ayan, yung HTML. Paano ka naman magpapresenta, diba, ng content ng website kung walang CSS? So ayun yung silbi ng CSS. Yung JavaScript naman, sinabi ko, seasoning siya, pampalasa. So katulad sa pagluluto, pag nagluto ka, may recados ka, tapos may utensils, pwedeng walang seasoning. Kaso yung timplada mo, pag kinain mo, matabang, o kaya hindi ka satisfied sa lasa. So sa web development naman, equivalent nun yung JavaScript para sa events. Para kunyari, example lang, kunyari pagka-click ko na ito, naging 5 minutes. Ayun yung events. Pagka may ginawa ko sa isang page, kunyari click ko yung button, ayun, events yan, click event para maging specific. Pero JavaScript, gamitin mo yun para magmanipula ng HTML tsaka CSS. I-improve niya pa. So ito pa, isa pang example. O ayan, naging slide, diba? Isa ng event yan. O event rin yan. Countdown timer.
kada segundo may event na gumagana. So paano pag wala akong event? Katulad ng sa pagluluto, paano pag wala akong seasoning, walang pampalasa? So sa pagluluto, pag wala kang pampalasa, matabang, di ba? Kulang. So pag ito, dinilit ko lahat ng yan. Lahat yan JavaScript. Alisin ko, kunyari di ako marunong mag JavaScript. Kahit anong click ko, walang nangyayari. Diba? Wala siya. Ano nangyayari? Parang matabang. May web page ka, may nakikita yung user na ginawa mo, may design maganda, gumagana ba? Walang events, diba? Wala ring silbi, parang pang display lang sa mata, wala siyang functionality, diba? So ayun yung pagka-connect ng tatlo, HTML, CSS, JS. Isa pang example, so, isa pang ginawa ko. Ito, simpleng ginawa ko lang. Idea is, kada click ng button, mag-change siya ng color. Ito, pakita ko. Ayan. I-zoom out ko. Pagka-click ko to, mag-random color siya. So, kunwari, hindi ako marunong mag-HTML. Diba? Wala akong, sa pagluluto, wala akong utensils. Wala akong gamit na pangluto. I-delete ko to. Kaya di ako marunong mag-HTML. Wala siya. Diba? Wala akong nakikita kasi nga, hindi ako makapagluto. Wala akong utensils. So, ayun yung kahalaga ng HTML. Dapat, bago ka mag-move, kasi step by step yan. HTML, CSS, JS. So, pag gusto mag-proceed pa, pwede ka nang mag-backend. Pero, basics, HTML, CSS, JS, para malaman mo kung pwede ka na mag-move on sa HTML, i-test mo kung kaya mo na bang gamitin ng efficiently itong mga elements. Marunong ka na ba mag-add ng class, ng mga attributes? Alam mo kung para sa yung mga attributes nila. Ayun yung silbi ng HTML. CSS naman, ayun nga, ito dun sinabi ko, para to sa design, sa presentation. So, sa pagluluto, ito yung ricados, yung ingredients. So, ito, save ko muna. Maganda, di ba? Kahit paano. Pag binura ko, kunyari, hindi mo marunong mag-CSS, ito lang siya. Ayun lang siya. HTML lang siya. So, ganyan itsura ng HTML pag walang CSS. Gaganahan ka bang gumamit ng website na ganyan? Ganyan na itsura. Diba? Tingin ko hindi naman, diba? Tsaka mas okay na may design na maganda. Mas gaganahan gumamit. So, balik natin. Ayan. So, tapos, isa pa example, yun sa JS events. Pagka-click ko, magbabago yung kulay. Ayun lang idea sa ginawa ko na to para mag-practice ng events. Pero paano kung hindi marunong, kunyari marunong ako mag-HTML, marunong mag-CSS, tumalon agad ako sa backend, hindi pa ako marunong mag-JavaScript, tumalon agad ako sa server side. Kunyari di marunong, delete ko, wala akong JS. Kahit nakailang click ako, hindi magbabago, walang nangyayari, diba? Parang sa pagluluto nga, walang lasa, matabang yung niluto mo. So ayun yung function tsaka pagkakakonekta ng tatlo, HTML, CSS, JS. So dagdag ko lang, no? Kaya sinabi ko paano mag-move on from HTML into CSS. Yung ayun nga,
pag alam mo na yung attributes, alam mo na mag-add ng attributes, pati yung functions nila, pati ano yung mga default styling ng bawat element. Sa CSS naman, kunyari sa CSS ka na ngayon, gusto mo na mag JavaScript, para malaman mo kung pwede ka na mag-move on into JS, kung sapat na yung nailangan mo, dapat in general marunong ka na mag-layout. So kunyari titingin ka ng layout ng isang website, kunyari ito na lang, pinakamadali, Google homepage. Dapat pag-practice mo, gayahin mo yung mismong itsura nyan, kahit wala nang ganito search box. Ito lang, at may mga link, button, ito itsura mismo, lahat yan. Pag marunong mag-layout, tas alam mo kunyari text box at paano mag-layout ng grid, pwede ka na mag-move on into JS. O kaya kung gusto mo mas patagalin pa, mag-aral ka pa ng responsive design. Hindi ko natatakal kung ano yung responsive design, pero ito papakita ko sa inyo kasi masahaba pa to. Ito yung responsive design. Nag-automatic siya na adjust, depende sa device mo. May iba't ibang klase pa ng device dyan. Pwede mo i-check kung ano yung tsura ng webpage mo sa kada device. And tapos pagka alam mo na yun, mag-responsive design, kung tutusin, pwede ka nang tawaging front-end developer, kasi ayun na naman halos yung gagawin mo. Additional na lang yung events. So pagka sa JavaScript naman, para malaman mo naman kung pwede ka mag-move on from JS to iba pa, kunyari back-end to server side, dapat marunong ka mag basics, variables, mga kahit anong basic ng iba pang programming languages, kasi pare-pares naman halos yung flow control, if else, switch, tapos mga functions para sa inyo. Tapos bonus na rin yung DOM manipulation, yung magmamanipula ka ng HTML, CSS. So ayun lang yan. So ito isa pang bonus, yung pag-connect uli nila. So marami kasi nagpapaturo sa akin itong ginawa ko, yung pwede kang mag login. Ito may kasama ng server side, kaya may mga account pa, tapos nagko-communicate sa database. Gusto na lang magpaturo, pero pag tinatanong ko marunong ako gumawa ng layout, hindi pa. So mali yun, kasi for example ito, may login page ako, may input. Yung server side ginagamit, kunyari may input ako, may input yung user. Pagka-click mo ng button, isa-submit niya sa server side, tapos magko-communicate sa database, kukunin kung merong account na gano'n, tapos pwede ka mag-login. So ayun yung simplified na explanation. So paano ka mag-accept ng user input kung hindi ka marunong gumawa ng input box, diba? Hindi ka marunong mag-HTML, diba? Paano naman kung hindi ka marunong mag-CSS? Paano gaganahan yung user sa ginawa mo kung wala tong CSS? Kunwari, ito CSS rin to. Pagka tuto ko, ayan, may additional feature. JS naman, yung ito, pakita ko sa inyo yung JS part. JS naman, ito, pagka-click ko na ito, may mag-a-appear na ganyan, ipapakita. Tapos pagka-click ko, confirm, magdidelete siya, mag-communicate sa database, tapos didelete niya doon, tapos mawala na. Ayun naman, server side naman yun. Ginamit ko ditong language, PHP. So lahat ng ginamit ko dito para gawin to, HTML, CSS, JS, tsaka PHP.
So, dun, ayun yung mga pag-connect-connecta nila. Kaya kung nasa ka man ngayon, HTML ka man, CSS o JS, huwag ka magmadali. Masterin mo yung mga pwede mo ma-master. So, ayun lang. Kung may nabanggit man ako pero di ko natakal, sabihin nyo lang.